Magtuturo tayo kung paano magdikit ng ganito. Basic tools is finger gloves, cutter, and squeegee. Make sure na linisan ng mabuti yung mga kanto at gilid, mga singit-singit. Make sure na tanggalin mo yung mga plastic na natira o yung mga dumi. Pwede mo gamitin yung cutter. Pag okay na, linisin mo lang yung surface. Tapos, i-prepare mo na yung materials mo. Itupi mo yung ilang part ng paper sa likod na parang ganyan, mga 2 inches siguro yan. Tapos, ipwesto mo na yung materials dun sa likod ng sidecar. Pag okay ka na sa pwesto, yan, itak mo na, idikit mo na. Itong papel na to, isihilahin mo ng paunti-unti. Gamitin mo yung finger glove or pwede rin naman squeegee. Bahala ka. Yan, hilahin mo ng konting papel sa likod. Pag nahila mo na, expose mo na yung adhesive, i-push mo na, hagurin mo na, at idikit mo na yung materials. Konti-konti lang para hindi masyadong magkaroon ng bubbles. At maiwasan din na madumihan. Pag nagka-bubbles, pwede mo naman tusukin ng karayom. Okay na okay din kung meron kang mahiraman ng hair blower or heat gun. Yan, nakita nyo yung papel? Konti-konti lang ang paghihila dyan. Pag nandyan ka na sa may dugtungan sa likod, ipakita ko sa inyo, yan, yung part na yan, huwag mo munang ididiretso. Make sure na i-push mo ng maigi yung part na yan. Pwede kang gumamit ng squeegee para maipasok siya ng maayos. Then, pwede mo nang idiretso yung pagdidikit mo hanggang doon sa next na dugtungan. Same lang yung gagawin mo. Pag okay na, idiretso mo lang yung pagdidikit. Make sure na dahan-dahan. Again, mas maganda kung meron kang hair blower or heat gun. Okay itong materials natin. Maganda siyang gamitin sa pagdidikit. Huwag kang magmamadali. Dahan-dahan lang sa paghagod ng sticker. Dito naman sa may paumbok sa may gilid, make sure nakadikit siya ng maayos. Make sure na nakasingit siya doon sa may dugtungan. Dapat nakadikit siya ng konti doon sa ibabaw ng dugtungan. Parang ganito. Putulan mo yung blade mo para matalim ulit. Ingat lang, baka masugat ka. Pag nag-cut ka, huwag sa mismong dugtungan. Maglagay ka ng konting space, parang ganyan. Medyo manipis lang, tapos medyo pakapal ng pakapal. Parang ganito. I-push mo ulit sa may dugtungan. Tapos, idikit mo ng maayos. Dapat ganyan ang itsura. Iangat mo ulit yung materyales. Then, idikit mo na ng maayos. Dahan-dahan lang. Tapos, i-secure mo na yung dugtungan. Itong sobrang ito, putulin mo using cutter. Huwag mo masyadong isakto dun sa may dugtungan. Maglagay ko siguro ng konting allowance. At huwag kang magmamadali. Dito naman sa mga edge, make sure na nakapush ng maayos yung materials. Pwede kang gumamit ng card na mas manipis kung gusto mo. Then, pwede mo nang i-cut using cutter. Dahan-dahan lang. At ganun din ang gagawin mo dito sa kabila. Then, i-push mo ulit using yung squeegee para ma-secure yung materials mo. Magputol ka ulit ng blade para mas matalim. Then, pwede mo nang i-cut itong dugtungan. At i-push mo using yung squeegee. Ganon din yung gagawin mo dito sa susunod na dugtungan. At ganon din naman dito sa baba.
Yon, okay na. Again, mas okay kung meron kang heat gun or blower. Pag may nakita kang bubbles, tusukin mo lang ng karayom. Oh, marami na tayong bagong design. Pag expert ka na, baka pwede ka na mag-sideline sa Janus Graphics. Huwag kalimutang i-like and share. Thank you.